Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Rodriguez Mama's Garik Channel, a faith healer, also matarder. So ngayong hapon na ito, tingnan natin nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of January 7 hanggang January 13 hanggang, for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagot for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries? No? Ano kayang kaganapan sa buhay mo ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manubalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Aries? So let's see. And watch this. Anong chika sa'yo ng ating mga gabay, ang ating mga hagilap? So guys, at na, tunghayan na natin yan. Angel Spirit, let's give me information po. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries ang ating mga hagilap? So eto na, tunghayan na natin at bulabogin natin yan. Angel Spirit, let's give me information po. There is a judgment, no? May mga paalala sa'yo ang ating divine dito na you need to pay attention. No, parang binibigyan ka ng warning, signals, or senyales, no? Na may mga paparating na bagay or sitwasyon na hindi ka aya-aya o either, kumbaga pinapaalalahanan ka na there's something that's anchored with a pure positive outcome. No, magiging maganda ng kalalabasan. Parang, kumbaga, mayroon ng senyales na may paparating na biyaya, no? Or there's a senyales na paparating na opportunities. And of course, this is something verification na paglilinis, no? May mga bagay na aalisin, may mga bagay na lilinisin, no? This is something the Nine of Cups with a wish fulfillment. So may mga bagay rin na matutupad na, no? No, may mga paalala sa iyo na maaaring ito na ang mga katuparan sa iyong mga pangarap. And this is something the Eight of Cups, something moving forward, no? Kumbaga maunti-unti ka na makaka-move on, unti-unti ka na makakalaya at makakawala sa negativities. So let's see additional messages with an angel spirit. And because this is something, the Five of Swords, is something self-sabotage, no? Nagkakaroon ng self-sabotage not because of your actions, no? You need to pay attention sa kung ano man yung mga bagay na nangyayari or kailangan mong pangalagaan at proteksyonan yung mga bagay na ginagawa mo. No? Kung ayaw mong magsisi sa huli. Ganon. Kumbaga talikuran mo na yung mga masasamang eksena, ginagawa, or mga bisyo, yung mga hindi nakakatulong against sa'yo. This is something that the Nine of Coins is something of financial windfall. No? May mga pag-ulan na ng biyaya dito, no? Kumbaga magiging masagana ng pamumuhay mo. This is the King of Wands, something ambition, no? Kumbaga binibigyan ka ng senyales na unti-unti mo nang makikita at masisilip, no? Yung mga posibilidad na magaganap at mga bagay na unti-unti nang magaganap. Ganon. So let's see what is the Sun card. What is the Sun card represent what? Represent with a Two of Cups with a partnership. No, meron dito ang partnership guys na maaring magbukas sa isip mo at magbukas sa puso mo na may kaliwanagan pagdating sa pag-ibig, no? Kumbaga there's a life purpose pagdating sa pagmamahal, no? Kumbaga may mga bagay na hindi pa para sa iyo, may mga bagay na inadya para sa iyo. May tao talaga na may darating para maging instrumento lang, hindi para maging pangmatagalan, no? Kumbaga itong tao na to, may patunay na or may mga bagay na kaya siya nilagay or inano sa buhay mo para matutunan mo ang pagmamahal or pagmamahal sa sarili mo or pagtanggap sa kung ano man yung mga bagay na meron ka o may mga bagay dito na kailangan mong pangalagaan. So let's see what is the Nine of Cups. A Nine of Cups represents the Five of Coins or in reverse. So this is something financial recovery, no, for financial loss. No, unti-unti ka na makaka-recover for finances. So let's see additional messages with the Eight of Cups. For the Eight of Cups, so this is something that is once or a new project, new plan. So, dito papasok ang, kumbaga makakaalis ka na sa hindi magandang sitwasyon, no? Makakabangon ka na. With the Five of Swords, no? Represent what? Represent with the Page of Cups, something in intuition. Binibigyan ka ng gut feeling, no? Binibigyan ka ng something vibration or babala, paalala sa yung mga nararamdaman, no? May mensahe sa ng ating divine na you need to pay attention or mag-ingat ka. So, mga bagay na gagawin mo or ginawa mo, no? Kumbaga, pinapaalalahanan ka na o may babala na, ay, mangyayari itong ganito. Tapos, bigla ka magkakaroon ng kaba na hindi mo maintindihan. Na parang there's a something butterfly on your stomach, no? Na parang there's a something wrong. Na, ganon. And this is
a Six of Wands for the victory is yours. Magtatagumpay ka rin, no? What is the Judgment? It was the King of Wands. Referencing with the Page of Swords. There's a spy looking, watching at you, no? Maraming taong kumukuha ng impormasyon, maraming taong kumaga binabantayan, sinusubaybayan ka, but eventually guys, kailangan bukas ang isip mo sa negative and positive, na kailangan alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Hindi ka dapat magpapa-apekto sa negativities, no? So let's see what is additional messages with an angel spirit for the Sun card, and of course the Two of Cups. Reference in what? There's a seven with a harvest time, no? Unti-unti ka nang makakaranas ng paglaya, no, about sa finances, no? Or either sa love life. Konektado ang love life and career mo dito, nag-reference with a purification. Kumbaga may mga tao sa paligid mo o minahal mo na lililisin sa'yo na hindi siya for long term, no? Ibig sabihin, kumbaga hindi kanya minahal dahil sa kumbaga dahil sa siguro sa itsura mo or sa katangian, kakayanan mo, hindi ka minahal sa ganon. Kumbaga minahal ka lang dahil sa pera ka, gato ganyan. Kumbaga ito yung bagay na para maunawaan mo na itong tao na to pang matagalan. Kumbaga minahal ka even your flaws, no? Kumbaga nagkaroon dito ng realization and visualize or either purification na lilinisin yung mga taong hindi totoo sa iyo. Ganon. So let's see what is the Nine of Cups because the Five of Swords in reverse. So nire-reference with the Two of Wands by choices, no? Pipiliin mo na lamang, no? Pipiliin mo or may mga bagay na kumbaga piliin mo yung mga taong makakabuti sa iyo o yung mga taong alam mo magsiserve sa at the end of the time, no? Alam mo dapat itong tao na to, kumaga gusto niyang makasama ka for a long ride, no? Kumaga gusto niya magkaroon ng kayo ng parehas kayo magsasuccess, no? At the end of the time. Kumaga sa hirap ganawa, kumaga magsasama kayo sa eksena na yon, no? There's something wish fulfillment. Maaaring matupad na to yung taong ilalaban ka at ipaglalaban ka. Ganon! So let's see what is the Eight of Cups because the Ace of Wands, the reference with the Four of Cups, just reevaluate or analyze, no? Kailangan mag-isipan mo mabuti yung bawat action, hindi dahil kinilig ka, no? Tas minahal mo na. Hindi ganon. Kumbaga itong tao na to, yun magpapatunay sa'yo na hindi ka man kinikilig, pero siya yung magpapatunay na sa'yo na parang love can exist, no? Parang iba yung pag-ibig talaga na na may care sa'yo, excuse me, na may care sa'yo at gusto niya yung mag-grow kayo and magkakaroon ng expansion. Ganon. So, let's see what is the Five of Wands because the Page of Cups. Represent with Six of Coins. So, this is something balanced. Magiging balance ka physically, mentally, and of course, emotionally, and of course, finances. No? Parang gano'n, magiging balance ka. What is the Nine of Cups? Because the Six of Wands. So, represent with a magician. Manifestation. It's a power of God, no? Kumaga, maaaring ibibigay sa iyo mga bagay na to dahil ayon sa kalooban ng Diyos, no? Kumbaga dahil sa pagiging mabuti at pagiging mapagmahal mo, deserve mong mahalin, no? Kumbaga there's a worth waiting for. Let's see what is the outcome. This is the outcome is the Hermit card, this spiritual awakening. No, this is something spiritual journey. Kumbaga lahat ng mga bagay na naranasan mo ay isang paraan or isang kumbaga kasama sa proseso at maaaring nakikita mo na unti-unting progreso, no? Kumaga may mga bagay dito na maaaring kakonektado about sa spiritual. And this is something the King of Coins with the practicality and security. Na kailangan maging secure ka sa sarili mo, no? Let's see what is additional messages about sa finances and career. So, sinasabi dito, there's something that Emperor, being mature and up in being grounded, no? Pagdating sa career and finances mo, maging mature ka. No, hindi pwedeng pabago-bago yung utak at isip mo. And this is something, the high five for lesson learned. Marami kang mga bagay na natutunan pagdating sa finances, no? How to convince people, how to manage your money wisely, and how to protect your money from the other people. No, there's something to this or temptation. Kumbaga marami kang mga bagay na natutunan dito na kumbaga ginaid ka ng ating angel spirit. At the same time, there's the devil card. I told you. There's a negative dito na kumbaga kailangan hindi ka magpapa-apekto sa mga negativities, no? And toxicities around you. No? Pagdating sa love life, anong chika sa'yo ng ating gabay? And because this is something that Hangman, no? And this is a page 1. May magandang balita, no? Or either, kumbaga itong tao na to, wala ka nakukuha informasyon dahil nagkakaroon ng delays, no? With the Hangman. Or either, may magandang balita pero paudlot-udlot, no? Nagkakaroon ng back and forth eksena as of now, no? Kung kumbaga kasama siya sa process ng ating Panginoon na para hindi ka maging padalos-dalos. Ganon. Kailangan marunong kang kumalma, marunong kang habaan ng pasensya, no? Ganon. Na may mga bagay na kailangan mong hintayin, no?
At ito yung sinasabi worth waiting for pagdating sa love life, no? And of course, in all aspect at the same time. Let's see what is additional messages about sa health. Sa health mo, there's a Queen of Coins. This is something practicality. And there's a good sense pagdating sa entrepreneur, no? Kumbaga, pagdating sa manage ng pera, dito ka natuto, dito ka nahubog. No, there's something emotional mature. And because this is something the Empress card for a revert, no retreat. Kumbaga, self-love, no? Self-love, self-care. Kailangan alam mo kung paano mo i-manage yung emotions mo. Dito ka kasi parang na ano no? Parang dito ka nagkaroon ng something mistake and of course, unbalance, no? Pagdating sa emotions, madali kang maapektuhan, madali kang magpa-apekto, madali kang masaktan, madali kang, di ba? Madali kang magawa ng eksena na alam niyang, di ba, doon ka ta-targeted. So, kailangan magkaroon ka ng balance, no? Let's see what is the magical fairy messages represent what? Magical fairy messages represent with a connect with the nature. So, kailangan mo mag-connect with an, with nature, no? Kailangan mo na unwind. And there's a be yourself, no? Kailangan mo maging totoo sa sarili mo. Hindi mo kailangan magpanggap para lang mahalin at tanggapin ka ng ninuman. Diba? Yung personal power, no? So, let's see what is additional messages for synchronicities. And there's a success talaga, no? Talaga may success dito. And there's a something protecting love, na para pinoproteksyon na lang ating Panginoon yung pag-ibig talagang itong taon ito para sa'yo talaga. And there's a something fortune, talaga there's a something blessed. And destiny is yours, talaga pinapakita na sa kapalaran mo talaga at maaaring pagpalain ka. Ganon, pasabog. So let's see, iikot ang kapalaran ha. Maaaring ito na yung panahon at pagkakataon para malasap mo na ang kilig, no? At something kirot. Charis. And this is something yin and yang, representative reunion, na parang, ito na maulit this is a reunion with, kumbaga, hindi siya sa tao no? Kumbaga sa situation, na maaaring babalik yung pakiramdam, no? Kung paano ka tanggapin at mahalin. Ganon! Additional messages. And this is something growth. Magkakaroon ka talaga ng growth and expansion. And this is something thoughts, no? Alisin mo yung mga negativities na pupasok sa isipan mo. Isa yan sa magiging blockages, no? Para makapag-create ka ng mga negative outcome, no? What is the Romance Angels represent what with the Mystic Love Oracle deck? Let's see, guys. So, represent with the reconnecting. So, there's a something connection with the love life. And this is something enemy. See? Di ba? Pagdating sa love life mo, meron talagang kumukontra. Meron talagang etchesera. And this is social media keeping tabs. Na meron talagang gumagawa ng eksena sa'yo para hindi ka maging masaya. May gumawa ng kulam sa'yo, guys. It's a part of kulam na para lahat ng mamahalin mo, no? Kumaga sasaktan ka. Or lahat ng mga mamahalin mo, iiwan ka. Ganon. Kaya, guys, mapapansin mo, no, nandun ka na sa momentum na parang, kumaga, may give and take na, tapos biglang mag-change ng eksena. Ganon. No, kaya, maging aware kayo, no, pag nangyayari po sa inyo yung mga ganong bagay. Kailangan nyo ng cleansing, protections. What is the angel's number represent what? Improving health. Mag-i-improve na raw ang health mo dito, guys, no? And of course, as per health. So, kailangan mo tulong ng ating mga gabay. And there's a reconsider. Kailangan mo rin consider yung mga nangyayari sa'yo, no? Let's see what is the chakra messages represent what? There is something bittersweet. I told you so. No? Kung may pait ng karanasan, meron tamis ng tagumpay. This is something, guys, no? Mag-ingat ka sa mga bisita or may mga bidang-bidang nasa paligid mo. And there's a passion. Gawin mo yung mga bagay na hilig mo, makakapagpasaya-saya. So, let's see what is Archangel Michael messages. And there's a something innocence. No? May mga bagay na parang inosente ka pa. May mga bagay na hindi mo palubos na uunawaan. And this is your life purpose. Ito yung purpose mo sa buhay para mabulabog, maliwanagan, no? Ang mga kaganapan. So, let's see. And this is something creative expressions, no? Kumbaga, yung mga bagay na pupasok sa isipan mo, gawa lang naman ng illusion mo yan. No? Kaya kailangan marunong kang proteksyonan at pangalagaan yung sarili mo. There's a lot of toxicities around you. May mga taong sisira sa'yo, may mga taong chismis na kumbaga makakarating sa'yo, kailangan maging ingat ka. And this is something writing, no? Kumbaga, ikaw yung gagawa ng ikagaganda ng kwento mo or ng buhay mo. And there's a sensitivity na kailangan maging sensitive ka sa nangyayari sa'yo behind your back. For Archangel Raphael messages, and there's a do some research, no? Kailangan mong unawain, tuklasin kung ano man yung mga bagay na makakabuti pa sa'yo. What is additional messages with an angel spirit? And there's a choices, no? Kumbaga maraming choices dito, and there's a relationship, no? Pagdating sa relationship, choice mo yan. What is the Moonsology?
Monsology represent what? What, the answer you need is coming. Yung mga tanong mo na aring masagot na, no, malapit na, and nothing is yet set in stone, pero hindi pa sa ngayon. What is additional messages with an angel spirit guides? And there's something denial. I-acknowledge mo yung fear, replace mo yung awareness. So, ibig sabihin, hindi sa natatakot ka. Nagkakaroon ka na lang pangamba dahil there's something possible na kung ano man yung mga bagay na maganap ay natatakot kang mangganap, no? And there's something regret, no? Kung may mga bagay, pagsisisi, panghihinayang ka, na may mga bagay na hindi mo na mababalik pa. For Romance angels, represent what? And there's a getting to know each other. So, some of you, kailangan mo kilalanin pang isa't isa. And there's a past life relationship, no? Kumbaga, meron talagang about sa nakaraan dito na maaaring manumbalik at ibalik. And this is something financial constraint, no? Kumbaga, meron talaga nangyari dito na maaaring inubos yung kayamanan mo, tao na to, tapos babalik siya for second time around. And there's a fresh Archangel Michael for protections. And there's something caring connections. Na pinoprotection na pinapangalagaan ka ng ating gabay na may tao talagang para sa'yo talaga. No, wag kang magmadali. Wag kang ura-urada, guys. And there's a message with an angel spirit na binibigay sa'yo. And this is something, this is a meant ka with the same potential. Kung may potential ka para mahalin, may mga taong talagang tatanggap sa'yo ng buo. For Jesus' loving concept. Whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it to you. Yung yung mga bagay na hinihingi mo sa ating Panginoon, maaaring ipagkaloob sa iyo ayon sa kalooban ng Diyos. No, kung may mga bagay na nangyayari sa iyo na matagal mo nang hinihiling, hindi man na isa sa katuparan ngayon dahil may mga bagay o instrumento na ginagawa ang ating gabay, ang ating Panginoon para matutunan at malaman mo kung anong hidden agenda, kung bakit pa hindi na isa sa katuparan yung mga hinihiling mo. For an angel's number, represent what? 666 4, reflect. Now, may mga bagay na magre-reflect dito, depende sa actions mo. Several unexpected development will enter your life and impact how you feel. This is the chance to reevaluate your identity. You need a mental shift towards a greater optimism, self-assurance, and trust. Put your faith in your gut and inner voice. Pay attention to your feelings and use them to help you become a better person. See? Kumbaga may mga bagay na binibigay mensahe sa iyo ang ating gabay na kailangan mo mag-ingat, no? Hindi ka dapat maging padalos-dalos dahil lahat ng mga gagawin mo ay maaaring mag-reflect sa action mo, no? Kumbaga kung ito ay gagawin mo, kung makakasama sa at pinipilit mo, ano pa yung ina-expect mong maganap, diba? I-expect mong masaktan, paglaruan, kaya kailangan marunong ka kumalma. Ikalma mo yan kung ayaw mo ulit masaktan. What is the messages of life? Represent what? Represent beyond limitation. Nabigyan mo ng limitasyon ng utak, isip mo. Now, there is a today, I extend my own expectation, I open my consciousness to the infinite. There are no limitation. There is no end. Everything is unfolding in a continuous now. Therefore, I open my thoughts towards a further horizon. I look beyond the perceptions of reality, beyond all various created my own beliefs and fear. I am now open to new possibilities. No, dapat hindi ka takot sumugal sa isang eksena. Tandaan mo, lahat ng mga bagay na magaganap ay maaaring ayon sa kalooban ng Diyos, no? Kung binibigyan ka mensahe ng ating gabay, kailangan mo mag-iingat, no? At may mga bagay na mensahe ng ating mga gabay para gawan mo ng eksena, gawan mo ng actions, pero kailangan mo pa rin maging mabusisi. And this is something love appears. See? Ang pag-ibig ay mananaig. I re-announce my faith, release my resistance. Today, I choose to reside in the light of my being. I rise up boldly and ask for understanding that will free me of my duality. My prayers are heard, and God sends angelic help so that love and peace find their way to me when I open my eyes, love of fear. So, pinapakita talaga dito na anumang uri ng kabiguan at mga uri man ng panakit at pananakit sa'yo, ang pag-ibig talaga ang mamumutangi sa lahat, no? Kumbaga, huwag kang magsawang magmahal, magsawa magsawa ka lang na niloloko, gano'n. Kumbaga, pero marunong ka pa rin tanggapin yung mga kalalabasan ng actions mo, no? Kumbaga, itong tao na to, kung ito ay mahal mo talaga, ipaglaban mo at alam mong makakabuti sa'yo, diba, isugal mo. So, guys, this is a weekly gabay for the month of January 7 hanggang January 13,
for the sign of Aries, no? Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a journey reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kundi lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads away. Pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-umapaw na biyayang mano, balik sa inyo at maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye and babush!